Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa harap nila at sinabi, "Tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makapasok sa kaharian ng langit." Ang sino mang nagpapakababa na gaya namin mga bata ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Atin nang simulan ang pananambahang ito sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga batang kasama natin ngayon. Purihin ang Panginoon.
Sinabi ni Jesus, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi na tayo at talikdan ang ating mga kasalanan at paniwalaan natin ang mabuting balita. Mga kapatid, kung tayo ay mananatiling tapat sa ating Panginoong Diyos, tayo ay kanyang papatawarin. Kung kaya tayo ay magalak sapagkat pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Tunay na kaibuti mo, Panginoon, sa amin sapagkat nagkaloob mo sa amin ang iyong buktong na anak para sa ikatutubos ng aming mga kasalanan. Salamat o Diyos sa kapatawaran ito at sa iyong dakilang pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Tayo po ay napapanahon sa Balitang Kapatiran. Sa linggong ito ay may mga kapatid po tayo na magdiriwang ng kanilang kaarawan. May 26 po ay birthday ng kapatid na John Alwen de la Peña. May 28 po ay tatlo po ang magbe-birthday sa May 28. Alegria Denise Villania na mas kilala natin sa pangalang AD. At sa May 28 din po ay birthday ng kapatid na Terence Andre Tyson. At birthday din po ng kapatid na Teresita Gonzaga. Awitan po natin sila ng birthday song. Maligayang bati sa iyong pagsilang, Diyos ang siyang nagtala. Maligayang bati sa iyong pagsilang, Diyos ang siyang nagtala. Maligayang bati sa iyong pagsilang, Diyos ang siyang nagtala. Maligayang bati sa iyong pagsilang, Diyos ang siyang nagtala. Maligayang bati sa iyong pagsilang, Diyos ang siyang nagtala. Maligayang bati sa iyong pagsilang, Diyos ang siyang nagtala. Maligayang bati sa iyong pagsilang, Diyos ang siyang nagtala. Maligayang bati sa iyong pagsilang, Diyos ang siyang nagtala. Maligayang bati sa iyong pagsilang, Diyos ang siyang nagtala. Maligayang bati sa iyong pagsilang, Diyos ang siyang nagtala. Maligayang bati sa iyong pagsilang, Diyos ang siyang nagtala. Maligayang bati sa iyong pagsilang, Diyos ang siyang nagtala. Maligayang bati sa iyong pagsilang, Diyos ang siyang nagtala. Maligayang bati sa iyong pagsilang, D
Muli, happy birthday po sa mga magdiriwang ng kanilang kaarawan. Kaugnay po nito, ibabalik po natin simula sa araw na ito ang pagpapasalamat. So ang lahat po ng sumapit ang kanilang kaarawan o anibersaryo, gumaling sa karamdaman o may mga nais ipagpasalamat o ipanalangin, ay maaari po mabigyan ng pagkakataon bago ang pangwakas na panalangin sa pamamagitan po ng pag-raise hand o pag-type sa ating chat box. Para naman po sa financial report ng nakaraang linggo, para po mas mabigyang linaw po ang ating financial report, ay mas ginawa po natin itong mas detalyado. So tayo po ay nakatanggap ng sa tithes and offerings ng 13,600 at sa ating parking po ay 4,000. Kaya ang ating total receipts ay 17,600. Gayun din naman po, tayo po ay naglabas or mga disbursements po natin sa administrative ay 9,789.04. Ito po yung mga yung love gift po natin sa caretaker, sa ating lay minister, admin officer, kuryente, tubig. Ayan po yung administrative na portion. Yung social concern naman po, ang mga kapatid po natin na nagkakasakit o no hospital, mga benevolence, dito naman po yun. Tayo po ay naglabas ng 1,000. At ang natira po, ang 6,800 ay napunta po sa building fund. Sa building fund po tayo kumukuha ng ating ipinagtutulong sa ating mga kapatid na mga COVID-related cases. So, miyembro man o hindi, tayo po ay tumutulong sa ating mga kapatiran na nakakaranas ng pagsubok na COVID-related. So, tayo po ay naglabas ng kabuuang 17,589.04. So kung atin pong titignan ang ating total receipts, next slide po please. Ang total receipts po natin noong nakaraang linggo ay 17,600 at total disbursements po ay 17,589.04 at kaya't natira po natin ay 10.96. So ito po ay upang mas mabigyang linaw sa mga nagtatanong po na kung bakit maliit lamang po ang natitira sa ating kaban. Ito po ang kadahilanan po nito ay ang bulk po ng ating natitirang sumusobra sa linggong ito ay naifo-forward po sa building fund o COVID fund dahil talaga po marami po tayong natutulungan sa ganitong pagkakataon. So kung may nais pa po kayong mga katanungan, karagdagang katanungan, ay maaari po kayong mag-PM sa ating treasurer na si kapatid na Yolanda Kawili. Para naman po sa ating regular schedules, Sunday school po ng UCM, every Sunday 3 p.m. CWA Thursday 7 p.m. CEN every other Friday 8 p.m. KCKC and Junior CYF Saturday 2 p.m., CYF Saturday 4 p.m. at CF Saturday 8 p.m. Gayun din po, nagpapatuloy ang ating midweek Bible study every Wednesday at 7 p.m. Daluhan po natin ang ating mga gawain ito. Gayun din po, pinapaabot po natin sa bawat isa na sa susunod na linggo po, May 30, ang ating Congregational Sunday. Sana po wag po kayong mawawala upang maging updated po tayo sa kaganapan ng Iglesia sa buong taong nagdaan. At tayo po ay magpapatuloy na sa panalangin para sa mga bata sa pangunguna ng Board of Christian Education. Kung meron po kayong bata sa inyong tabi or sa inyong tahanan, maaari pong ipagdasal natin sila. Tayo po yung manalangin. Tunay nga, Panginoon, na napakaganda ng umagang ito para sambahin at pasalamatan ka. Maraming salamat, Panginoon, sa isang linggong nagdaan. Panginoon, nilalapit po namin ang aming mga kabataan sa iglesia. Bigyan niyo na po nawa sila ng wisdom at knowledge
na magagamit sa kanilang pag-aaral, pati na rin ang mahabang pasensya at pagtsatsaga. Kayo na po nawa ang pumatnubay sa kanila sa pang-araw-araw. Makatagpo sana sila ng mga tamang kaibigan. Tulungan mo din sila, Lord, kapag nahihirapan na sila, kapag nape-pressure, na-anxiety, nade-depress. Lord, bless them with people na kaya silang i-handle at mas mailapit pa sila sa iyo at mas maramdaman nila ang walang hanggang pag-ibig mo sa kanila. Tulungan mo silang magkaroon ng courage at matibay na pananampalataya para ma-overcome nila lahat ito. Lord, bigyan mo sila ng lakas ng pag-iisip, lakas ng pangangatawan, lakas pang spiritual, para mas maging daluyan sila ng pagpapala sa iba at sa iba pa nilang makakasalamuha. Lumaki nawa sila ng naglilingkod sa iyo at sumunod nawa sila sa utos mo, pati na rin sa kanilang mga magulang at sa mga nakakatanda sa iglesia. Lord, let your will be done. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para naman po sa panalangin pastoral, pangungunahan po tayo ng ating Elder Leo Noel Olivan. Tayong lahat po ay magsiyoko at tayo pong lahat ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa isang napakagandang umaga na patuloy niyo pong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Ikaw ang tunay na mapagpalang Ama, tunay na napakadakila mo at nililigtas kami ng iyong kaawaan, tuwi-tuwi na. Ama na nasa langit, kilala mo po kami ng lubusan at alam ninyo ang bawat isa sa amin. Batid mo po ang aming mga puso't isipan, kasama ang aming mga pagkakasala sa iyong harapan, at di man batid ito ng mga nasa paligid namin, batid mo po ito, aming Ama. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala sa iyo, gayon din sa aming mga pagdududa sa iyong kapangyarihan at mga pagkukulang namin sa paglilingkuran sa iyong pangalan. Linisin mo po ang aming mga puso't isipan at hayaan mong lukubin kami ng iyong pagpapatawad upang maging karapat-dapat kaming humarap sa iyong harapan ngayong umaga. Fill us with your Holy Spirit, O Lord, and let it move in us and heal us to make us worthy in your sight. Inilalapit namin sa iyo, aming Ama, ang bawat hiling ng aming mga puso. Patuloy mo po kaming dinggin, Ama. Kami nagsusumamo sa iyong harapan at naway ang karapat-dapat na pagtugon para sa mga kahilingang ito. Ang siya nawang manguna sa aming mga buhay na naaayon sa iyong naisin sa aming lalandasin. Aming inilalapit ang aming bansa, O Lord, gayon din ang mga namumuno at nagpapatakbo ng aming bansa. Nawa ang iyong mapagpalang pangunguna ang siyang bumalot sa kanilang mga puso't isipan at maghari nawa ang iyong pag-ibig ng sa gayon ang kabutihan, kapayapaan at kaunlaran ang siyang maghari sa aming bansang Pilipinas. Gayon din sa buong mundo, Ama, ikaw nawa ang siyang manguna at magpala sa bawat bansa na namumuhay sa mundong ito. Hayaan mo ang iyong kapayapaan, ang pag-ibig, ang tuwinang manguna sa bawat bansa, nang sa gayon ay magkaroon ng lahat ng mga bansa ng payapa, patas at ligtas na pamumuhay. Inilalapit din namin ang aming bansa sa kasalukuyan, aming Ama. Batid mo ang pandemya na nasa aming paligid. Sa patuloy na pagkakasakit ng marami sa COVID-19 dito sa Pilipinas at gayon din sa ibang parte ng mundo katulad na nangyayari sa bansang India, ay hinihiling po namin ang kaligtasan at kagalingan ng bawat isang may ganitong kalagayan. Aming hiling po sa iyong dakilang pangalan na ipataw mo po sa mga may sakit ang iyong dakilang kamay ng pagpapagaling at ibalik mo po sila sa dating kalakasan at kagalingan nila. Gayon din, kasama din po ang iyong mga anak na may karamdaman sa ngayon, ang ating kapatid na Senaida Sararana, Yolanda Kawili, gayon din si Emma Manadili, at ang iba pang
taong hindi man namin sila nabanggit ay kailangan ng iyong dakilang pagpapagaling sa anumang karamdamang bumabalot sa bawat isa sa kanila sa mga oras na ito. Let your spirit of healing from thy hands, O Lord, heal, cure, and bless all of them who trust and believe your mighty, powerful hands, O Lord. Ikaw din, aming Panginoon, na nakakabatid ng lahat ng laman ng aming mga puso. Anuman ang aming pinagdaraanan ngayon, ay ikaw nawa ang siyang duminig sa aming mga panaghoy. Aming inilalapit ang aming mga pangangailangan sa iyo, sa iyong pagpapalang pinansyal, pagbibigay kaaliwan sa kalungkutan at problema, pangunguna sa mga desisyong kailangan naming magawa, at sa iyong pagtugon sa anumang mga panalangin ng aming mga puso. Ikaw po ang nakababatid sa anumang nararapat na katugunan sa aming mga dasal. Kaya inalalapit namin ang lahat ng ito sa iyong dakilang pangalan, O Diyos. Ilapit mo kami, Panginoon, sa iyong pag-ibig at kadakilaan, at samahan mo kami sa aming paglakad, at gawin mo kaming ligtas at payapa tuwi na saan man ang aming mga lakbayin. Embrace us all with your loving protection, O Lord, wherever we are. Ikaw aming Panginoon Diyos na napagtagumpayan ng kamatayan, na buhay muli para patunayan ng katotohanan lahat ng iyong pangako. Ikaw na bumago sa aming mga nasadlak na buhay, ang iyong nawang pag-ibig at pagpapatawad ang siyang gumabay sa amin mula ngayon. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa iyong Espiritong Banal, o aming Diyos, na patuloy na magministeryo sa amin sa umagang ito. Sa iyo, aming napakadakilang Ama, aming iniaalay ang aming mga buhay. Sa iyong matamis na pangalan. Amen. Para po sa pagbasa ng banal na kasulatan, pangungunahan po tayo ni Aisen Basena ng KCKC. Ang pagdating ng Espiritu Santo. Gawa, chapter 2, verses 1 to 12. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng
malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimula magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanilang ng Espiritu. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, pagdating ang maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga-Galilea silang lahat? Bakit sila nakapagsalita sa ating wika? Tayo'y mga Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asia. Mayroon pang sa ating mga Phrygia at Pamphylia, Egypto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cyrene, at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hentil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga-Creta at Arabia din. Paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahanga ginagawa ng Diyos? Hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari, kaya't nagtanungan sila. Ano ang kahulugan nito? Pagpalain po tayo sa pagkadinig sa salita ng Panginoon. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Salamat kay Aisen sa pagbasa ng salita ng Panginoon, gayon din kay Durel at kay Arthur na nangunguna sa ating pananambahan. Tunay na kahit tayo ay walang face-to-face worship, ay nagpapatuloy ang pagtitrain natin sa ating mga bata upang maging bahagi ng ating pananambahan. Kaya ngayon po ay handa po natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Panginoon ay ihahatid sa atin na ating Elder Esther Bacena. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. May 23, 2021, araw ng Pentecostes sa taong ito. Ngayon na nga po yun. Ano ba ang kahalagaan ng Pentecostes sa panahon natin ngayon? Pangkaraniwan na lang ba at wala ng saysay? Sa Israel po ay ginaganap pa rin nila dahil ito ang tuntuning dapat
sundin ng mga Israelita habang panahon. Ito ay utos ni Yahweh sa kanila. Noong Martes, habang inaayos ko ang ating pag-aaralan ng midweek service, narinig ko at mapanood ko sa CP ng aking darling tungkol sa Gaza and Israel conflict. Nabagabag ako sa mga nangyayari. Sabi ko, paano kaya nila i-celebrate ang pista ng pag-aani o kaya Pentecostes ang mga Israelita ngayon? Last midweek service natin, ang ating Pastor Nathan ay nasabi rin niya tungkol sa hidwaan ng dalawang bansa. Lalo akong naintriga sa nangyayari. Sabi ko sa aking darling, ano kayang mangyayari sa linggo? Subalit noong Huwebes, mga 2:00 ng hating gabi, madaling araw, ay nag-declare ng ceasefire ang Palestine sa Israel. Laking galak ang aking naramdaman. Hindi dahil makakapag-celebrate ang mga Israelita sa kanilang pista, kundi nahinto ang digmaan. Purihin ang Diyos sapagkat hindi niya ipinahintulutan na may mangyari sa kanyang bayan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, narito po ang iyong habang lingkod na handang pag-aanit sa iyo, maging daluyan ng iyong mga salita sa umagang ito. Pangunahan mo ako, Panginoon, at ikaw nawa ang siyang makita at marinig sa mga sandaling ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang kaganapan sa teksto po natin sa umagang ito ay tungkol sa Pentecostes, na siyang hudyat o tanda ng pagbuhos ng kapuspusan ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya. Ang pista ng Pentecostes ay katawagang Grego para sa pista ng pag-aani ng mga Hudyo at ay pinagdiriwang 50 araw pagkaraan ng pista ng Paskwa. Ito ay tinatawag ding pista ng mga Sanlinggo na mababasa sa Lumang Tipan sa aklat ng Levitico 23, 15 hanggang 22 at ganito pang sinasabi. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng digkis na ani, magpapalipas kayo ng 7 linggo. Ang ikalimampung araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkain butil, 2 tinapay na may pampaalsa, 1 salok na harina na bagong aning trigo ang gagamitin dito. Ito ang handog ninyo mula sa unang ani. Magdadala rin kayo ng 7 tupa na tag-1 taong gulang na walang kapintasan, 1 turo at 2 kambing. Ito'y susunugin kasama ng handog na pagkain butil at handog na inumin upang ang usok nito'y maging mabangong samyo sa akin. Magdadala pa kayo ng 1 kambing na lalaki bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at 2 korderong tag-1 taong gulang bilang handog pang kapayapaan. Ang mga ito'y ihahandog ng pari kasamang 2 kordero at 2 tinapay na yari sa tribong bagong ani. Sa araw ni ring yon, tatawag kayo ng isang banal na pagtitipon, isa may walang magtatrabaho. Ang tuntunin ito ay susundin ninyo habang panahon. Huwag ninyong aanihin ang nasa gilid ng triguhan at huwag din ninyong pupulutin ang inyong naiwang uhay. Ipaubaya na ninyo iyon sa mga mahihirap at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Sa tala mo lang sa mga Gawa 2, naganap ang Pentecostes habang ang mga alagad ay nagtitipon sa Jerusalem sa pagdiriwang ng kapistahan ng pag-aani. Para po sa ating kaalaman, ang pista ng pag-aani ay ang panahon kung kailan ang mga unang ani ng mga Hudyo ay inaalay sa Diyos.
Ayun nga po sa ating nabasa sa Levitico 23:17. Kaugnay nito, sinagisag ng Pentecost para sa iglesia ang simula ng pag-aani ng Diyos para sa kanyang mga nilikha upang magbalik loob sa kanya at maranasan ang ganap na kaligtasan na layunin ng Diyos sa pagsusugo kay Jesus upang tubusin ang makasalanang sanlibutan. Ang Pentecostes ay tanda ng pagbibigay kapangyarihan ng banal na Espiritu sa iglesia upang ihayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa pananampalataya kay Jesus bilang Panginoon at manunubos. Ang Pentecostes ay siyang kaarawan ng iglesia. Dahil dito, nag-umpisa ang hayagang pagkilos ng Espiritu. Ang banal na Espiritu ay isa sa 3 persona ng Diyos na kumikilos ng una pa man. At ang kapangyarihan niya ay nahayag ng lubos pagkatapos ng Pentecostes. Sa wikang Hebreo, ang salitang ginamit sa Espiritu ay ruah, na sinasalin bilang hangin at hininga. Kaya't maging sa pagbanggit sa lumang tipan, hiningahan ng Diyos o sa hangin mula sa Diyos, ay maaring tumutukoy sa gawain ng Espiritu ng Diyos. Mula sa ating tekstong batayan ay nais ko pong pagnilayan natin ang 2 puntong ito. Ang pagkilos ng banal na Espiritu sa lumang tipan at ang pagkilos ng banal na Espiritu sa bagong tipan. Ang banal na Espiritu sa lumang tipan ay may aktibong bahagi sa paglikha at ito ay mababasa natin sa Genesis 1:2. Ganito po ang sinasabi, ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. At sa Genesis 2:7 naman ay ganito naman ang sinasabi. Pagkatapos ginawa ng Panginoon Yahweh ang tao mula sa alabok, hinigaan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Pangalawa, ang banal na Espiritu ay aktibo sa paghahatid ng mensahe ng Diyos sa kanyang bayan. Siya ang nagbibigay ng mga alituntunin sa mga Israelita sa ilang. Mababasa po natin ito sa aklat ni Nehemias 9:20. At ganito pang sinasabi, pinatnubayan mo sila ng iyong espiritu upang turuan sila ng dapat nilang gawin. Patuloy mo silang pinakain ng mana at binigyan ng tubig na pamatid-puhaw. Pangatlo, ang pamumuno sa bayang Diyos sa matandang tipan ay pinalakas sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Moises ay kaisa ng Espiritu ng Diyos sa pamumuno sa kanyang bayan. Kung siya ay nagdurusa o nagagalit sa pagsubay sa mga Israelita, kasama niyang nagdaramdam at maghihinagis ang Espiritu. Pang-apat, ang Espiritu ng Diyos ay maaari ring lumukob sa sinuman upang sila ay maihanda para sa natatanging paglilingkod. Halimbawa po nito ay si Jose. Binigyan ng Espiritu ng kakayahan upang maglingkod sa pamahalan ni Parao. Mababasa din po natin ito sa Genesis 41, 37 hanggang 38. At ganito po ang sinasabi, nagustuhan ng Parao at ang kanyang mga kagawad ang tanikwalan ni Jose. Sinabi niya, bakit ba tayo hahanap ng iba samantalang nasa kanya ang Espiritu ng Diyos? Ang wika sa aklat ni Propetang Joel sa 2:28 hanggang 29, ganito po ang sinasabi. Pagkatapos nito, ipagkakaloob ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng iyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe.
Magkakaroon ng mga panaginip ang iyong matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ang iyong mga kabataang lalaki. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu maging sa mga alipin, lalaki man o babae. Kung ang ibang mga propeta, halimbawa si Hosea, ay nagpapahayag ng paghatol ng Diyos sa pagsuway ng Israel. At ang propetang si Joel naman ay nagpapahayag ng pagbuhos ng kapuspusan ng Diyos sa bawat isang anak niya. Nais ipagkaloob ng Diyos ang kanyang banal na espiritu sa lahat ng mananampalataya. Anuman ang kanilang gulang, kasarian, o kalagayan sa buhay. Ang araw na yaon ay magiging sandali ng pagbabago at sariwang espiritualidad. Lahat ay magiging kabahagi sa kakaibang gaganapang ito. Maging ang kalikasan ay gagamitin ng Diyos at ang kamanghamanghang pagdatal ng banal na espiritu ay mag-aakay sa bayan ng Diyos upang sila ay magkaroon ng bagong alam na sundin ang kanyang kalooban at dalhin ang kanyang mensahe ng kaligtasan tanging lahi na haharap sa kanyang kahatulan. Ang pangalawang punto po ay ang banal na espiritu sa bagong tipan. Ang Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit ay ganito po ang sinabi niya sa kanyang mga alagad. Ito ay mababasa natin sa Gawa 1:8. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Sa Gawa 2, dumating ang banal na Espiritu sa Pentecostes sa pamamagitan ng malakas na hangin at bilang apoy. Pinahayag ng pagkilos ng Diyos upang linisin ang mga mananampalataya tungo sa gawain ng pagluwalhati kay Kristo at pagpapatutuo sa Kanya. Ang Pentecostes ay hudyat sa pasimula ng katuparan ng pangako ng Diyos sa aklat ni Joel sa 2:29 na ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa kanyang bayan sa mga huling araw. Tayo ay nasa mga huling araw na. Hinihingian tayo ng kapasihan at pagkilos upang magsisi at sumampalataya kay Kristo. Kung magkagayon, pagkakalooban tayo ng kapangyarihan upang magpatutuo kay Kristo. Paano? Tayo ay magiging kasangkapan niya upang dalhin ang kaligtasan sa lahat ng dako, sa bawat tao at sa bawat bansa. Ang Pentecostes ay ang simula ng pangdaigdigang pagmimisyon. Hindi lamang upang ipahayag si Kristo, kundi upang akayan ng bawat tao na magsisi, manampalataya, ikayatin sila na tanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo at bautismuhan sa Espiritu. Bilang kanyang tagasunod, tayo ay magiging kaagapay niya sa kanyang ministeryo dito sa mundo. Ang banal na Espiritu ang magbibigay ng inspirasyon, lakas, kaalaman at gabay upang maipahayag natin sa pamamagitan ng iba't ibang wika at kultura na ang Diyos ay tunay na makapangyarihan sa lahat. Alinmang pamunuan, anumang pagkaalipin, at sinumang tao, upang tayo ay isuko sa paghahari ng Panginoong Jesucristo. Ang banal na Espiritu ang magbibigay ng katiyakan at kapuspusan tayong inibig ng Diyos at nais niyang maranasan natin ang katuparan ng kanyang dakilang pagliligtas.
at pangakong masaganang buhay sa pamamagitan ng pagtanggap at pagsunod kay Jesucristo. Ang ating iglesia ay makikisa sa pagtugon upang ang sangkatauhan ay magkaroon ng bagong spiritualidad at makalaya mula sa iba't ibang uri ng pagkaalipin na sumisira sa ating pagkatao. Ang banal na espiritu ang magbibigay kapangyarihan upang maihatid ang ebanghelyo sa iba't ibang wika na mauunawahan ng tao. Siya ay kikilos upang pumasok sa mga kultura at dalhin ang pagbabago sa ikabubuti ng lahat ng tao. Hingin natin ang gabay at inspirasyon ng banal na espiritu upang tayo ay magamit ng buong husay at katapatan sa misyon ng Diyos. Sa panahon ito ng Pentecostes, nawa ay ganap nating may bahagi sa ating kapwa ang kadakilang layunin ng Diyos. At tayong kanyang mga nilikha ay magkaisa na sa pagtugon at pagkilos upang may sakatuparan ng banal na espiritu. Ang pagpapalaya sa ating mula sa mahihirap na kalagayan sa ating panahon. Alalahanin natin ang Espiritu Santo ay isa sa 3 persona sa Trinity na may kapangyarihan kumilos sa mga alagad sa paghahayag ng mabuting balita. Binigyan ng kakayahang magsalitang iba't ibang wika ang mga alagad upang sila ay maintindihan ng mga nakikinig. Nais ng Diyos na ang lahat ng lahit wika ay maabot ng mabuting balita upang sila ay sumampalataya pagharian ng Diyos at magkaroon ng kaligtasan. Mga kapatid, tayo man ay mga alagad din ng Diyos. Kung kaya nang tinanggap na natin ang banal na espiritu ng Diyos, siya ay nananahan na sa ating mga buhay. Tayo ay may kapangyarihang ipahayag ang mabuting balita sa iba. Tulad ng ginawa ng mga apostol at alagad ng ating Panginoong Jesus. Amen. At sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw." Tatapwat sinabi ni Jesus sa atin, "Nakita na ninyo ako, at sino mang lumapit sa akin sa anumang paraay, hindi ko itataboy." How sweet the sound that
Mga kapatid, bago natin tanggapin ang ating banal na komunyon, ay hayaan niyo po munang basahin ko sa inyo ang salita ng institusyon. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ipinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkalalo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpera-peraso iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, Ama, maraming salamat sa mga salita ng institusyon ng banal na komunyon. Sa aming pagtanggap ngayon ng komunyon, aming inaalala at pinapahalagahan ang malaking sakripisyo na ibinayad para sa aming kasalanan. Dalangin namin na ang bawat isang tatanggap ng tinapay at alak mo ay maging karapat-dapat. Tulungan nawa kami ng banal na Espiritu na siyasatin anumang kasalanan na hindi pa namin pinagtatapat sa iyo, aming Panginoon Diyos. Pagpalain mo po kami sa aming pagtanggap upang maisapamuhay namin ang kahalagahan ng pag-aalay mo ng iyong buktong na anak. Sa iyong lamang ang kapurihan at karangalan. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Atin po ngayong pagsaluhan ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon na inaalay para sa atin. Atin naman ngayong pagsaluhan ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon na binuhos para sa atin. Tayo po ay manalangin. Aming makapangyarihan at walang hanggang Diyos, maraming salamat sa pagpapakain mo sa amin ng iyong katawan na nagbibigay buhay at ang dugo ng iyong buktong na anak na si Jesucristo. Isugo mo ang iyong banal na Espiritu na sa pagkatapos ng aming pagtanggap, kami sa pananampalataya ay patatagin upang maging ilaw at asin ng sanglibutan. Panginoong Diyos, dalangin namin na panatiliin sa amin ang pag-asa ng iyong inilagay sa amin upang kami na iyong mga anak ay maging malaya at nang patuloy ka naming papurihan, paglingkuran at kamtin ang buhay na walang hanggan. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, bago po tayo umawit ng pangwakas na awit, atin pong ibinabalita na ang lahat ng sumapit ng kanilang kaarawan o anibersaryo, gumaling sa karamdaman o mga may nais ipagpasalamat o ipanalangin, ay maaari po mabigyan ng pagkakataon bago po ang pangwakas na panalangin sa pamamagitan po ng pag-raise hand or pag-type po sa ating chat box. Awitin po natin ang pangwakas na awit.
Purihin po ang ating Panginoon sa napakarami pong pasasalamat. First time pero madami po tayong biyaya, no, sa ating natatanggap sa ngayon. Kaya marapat lang po na magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Ang nasa aking mga listahan ay una, yan. Siguro palakpakan din natin, no, kahit hindi tayo magiging sabay-sabay. Pasasalamat po sa recognition ni Keisha at ni Avian sa kanila bang recognition yata kahapon. May mga honors sila. Yay! Thanks sa ating Panginoon. Gayun din sa unang nagpapasalamat po ang ating kapatid na Emma for healing. Kagabi po siya ay nadala yata sa ospital at may sakit sa kanyang tiyan. Unang pagpasalamat muna dahil siya po ay medyo na-relieve po ngayon, though marami pang test na gagawin. Kaya patuloy po natin siya ipanalangin. Gayun din po sa ating kapatid na Joel Montalion, na siya po'y nagpapasalamat din dahil siya ay nagkaroon ng birthday. Yay! Ilang taon na ba si Joel? Very good. Okay. Ganun din, papuri at pasasalamat ni Pastor Pecto sa mga, ano tawag dito, sa kanilang natanggap na pagpapala mula sa ating Panginoon. Gayon din, patuloy po daw nating ipanalangin ng mga may sakit. Si Ate Aida po ay hindi ko maintindihan, meron po yatang namagaang paa at na x-ray, sana hindi naman daw po fracture, baka naman arthritis lang. Patuloy po rin pagpanalangin natin kay kapatid na Yolanda Kawili dahil po meron po siyang nararamdaman sa kanyang tiyan at medyo na-relieve naman siya po ng konti, pero patuloy po natin ipanalangin yon. Gayun din nga sa ating kapatid na Emma na siya po yung mag-undergo pa ng mga laboratory tests. Ganon din po kay Ate Tess Gonzaga na humihiling po ng prayer for healing. Kung ano man po yun. Gayun din continuous healing. Una, pagpapasalamat. Gayun din continuous healing kay James. Jerry James Oliman. Alam naman po natin na siya ay dumaan sa operasyon nung nakaraang mga buwan. Ngunit kasama na po natin siya at nagpapasalamat. Gayon din continuous healing po para po sa kanya pong naging last operation. Gayon din po sa pamilya po ni Pastora Sharona na siya po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kagalingan mula sa karamdaman ng kanyang mga kapatid. Pagpapasalamat ng kanyang pamilya sa ating iglesia at sa tulong lahat po ng mga panalangin at pag-ibig sa kanila. Gayun din po ang Thanksgiving po from Moreto family. Meron po yata silang maraming pagpapala. Baka pwede naman kaming pagbalatuhan. Kaya nagpapasalamat sila sa Panginoon dahil sa mga pagpapala iyon. At alam ko po marami pa pong nais sigurong ipanalangin sila, pero siguro po sama-sama po nating papurihan ng ating Panginoon dahil tunay na siya po ay mapagpala sa ating lahat. At dahil doon ay basahin po natin ang awit ng pagpupuri na matatagpuan po sa mga awit 100 at ganito po ang sinasabi. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya ay walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Tayo po ay manalangin at
atin pong iyuko ang ating mga ulo at patuloy nating damhin ang presensya ng banal na Espiritu Santo sa ating mga kalagitnaan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, tunay na ikaw ay napakabuti sa aming mga buhay. Ang iyong pag-ibig ay tunay na hindi nagmamaling magpakailanman. Maging sa panahon, Panginoon, na nakakaranas kami ng mga pagsubok sa aming mga buhay, tulad din ng panahong ito na patuloy na nananalasa ang pandemyang ito. Ngunit salamat, Panginoon, sapagkat laging kaming may mga dahilan upang patuloy na ikaw ay pasalamatan, papurihan at sambahin. Salamat po Diyos sa pagbibigay mo sa amin ng isa na namang katagumpayan at masaganang buhay sa bawat isa. Bagamat hindi nga kami karapat-dapat nga Panginoon, ngunit patuloy mo pong ibinubuhos ang iyong pagpapala. Kung kaya't salamat, maraming salamat po Panginoon sa pag-ibig mo at sa kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakamali at pagkakasala. Kung kaya't sa mga sandaling ito, o aming Diyos, ay kami po ay maraming nais na ipagpasalamat sa iyo. Salamat po Panginoon sapagkat patuloy nga naming nararanasan, nadadama ang iyong dakilang pag-ibig. Salamat po Panginoon sa iyong mga salita na amin din pong narinig sa iyong abang lingkod na ginamit mo para maging daluyan ng iyong mga salita. At naway sa patuloy na pagbubulay-bulay ng aming mga puso sa iyong mga salita, ay ikaw ang maluwalhati, Panginoon. At mapapurihan ang iyong pangalan. At sa amin pong pagtatapos po, Panginoon, sa aming panambang ito, patuloy namin idinadalangin ng patuloy na paggabay, pag-iingat sa bawat isa. Patuloy mo ngang pangunahan kami hanggang sa maganap ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Panginoon, pagpalain mo po ang iyong mga anak. Ingatan mo at ang aming mga kapatid kung saan ay mga nakakaranas ngayon ng mga karamdaman, patuloy nawa, O Diyos, na iyong iunat ang iyong mapagpalang kamay upang sa kagalingan ng mga kapatid namin ito. Salamat po, Diyos. At patuloy namin itinataas at pinagpapasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At ngayon mga kapatid ay tanggapin po ninyo ang pagpapala ng ating Panginoon. Ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos at Ama nating sumasalangit, ang di masayot na kapangyarihang ipinamalas ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagiging tao at Diyos, at ang walang maliw na kasi ng Espiritu Santo, ang sumaatin at manatili sa atin mula ngayon at magpakailanman. Amen.
Mga kapatid, tunay na isang kagalakan sa inyong paglingkod ang patuloy na nakakasama kayo tulad ng ating panambahan sa linggong ito. Purihin natin ang Panginoon mga kapatid sapagkat tunay na ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos ay sumaating lahat.